natin ang tagapagsalita ng Trillion Peso March Movement, si Kiko Aquino D. Kiko, magandang umaga. Welcome po sa Palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong maagang pagbangon, sir. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon. Okay, Trillion Peso March bukas na. Ano po ang aasahan ng mga tao dyan? Well, again po, ang inaasahan po natin ay isang makabuluhan pero mapayapang kilos protesta laban sa korupsyon dito po sa People Power Monument po along EDSA. Yung program po natin magsisimula alas 8:30 ng umaga and then whole day po tayo hanggang 6 p.m. So kung nais po natin magdalo, sana marami po ang dadalo nitong November 30. Bukas na nga ako. Sana marami pong dadalo na para maihayag po natin sa isang malakas na boses na tama na ang kurakot, ikulong na yung mga kurakot. Okay, matagal-tagal na itong mga nangyayaring usapan tungkol sa malawakang korupsyon, particular na sa flood control project. Sa tingin mo, hindi pa nawawala yung interes ng taong bayan tungkol dito sa usaping ito? Mukhang hindi naman po, no? Kasi nga bago pa man sa rally bukas ay nagsagawa yung Trillion Peso March ng mga White Friday protests mula October nga po ata, a little bit after yung September 21 dahil nung inanunsyo po yung November 30, maraming nagsabi na kulang pa, ba't ang tagal? So, and then sa mga White Friday protests na yun, talagang walang sawa yung mga tao sa Ayala, sa EDSA Shrine, kung saan man. So, tingin ko po tuloy-tuloy po yung galit, tuloy-tuloy po yung nais po na tumindig ng mga tao lalo na hanggat wala pang nakukulong na matataas na opisyal na may kinalaman po dito sa anomalya sa flood control. Sir Kiko, sa mga nangyayari ho nito makalipas na araw, nagsoli ng pera kahapon, meron ng nirekomendang kasuhan, meron ng kinasuhan, meron ng mga hinuli. Ano po masasabi ninyo sa development na ito? So may mga positive po nangyari pero again kulang pa dahil yung isang panawagan po ng kilos protesta ay ikulong na yung mga kurakot. Okay, may mga nakulong na hindi masyado mataas na opisyal pero yung mga puno ng iba't ibang mga ahensya na hindi na may kinalaman dito sa anomalya ay hindi pa nakukulong po or hindi pa nakakasuhan. Therefore hindi pa kami kontento dito sa pagkulong ng mga opisyal. Dito naman po sa pagbalik, may konti naman po atang naibalik noon. Yung iba dyan kusa, yung iba dyan ay na-recover ng pamahalaan. Pero sana file din po yung maraming mga forfeiture cases dahil hindi naman natin kailangan antayin yung pag-file ng mga criminal cases para maibalik yung pera ng taong bayan at saka para mailaan din po ito sa mga patayang serbisyo na talagang kailangan ng mga kababayan po natin. Noong nakaraang Sabado po, nakapanayam namin si Attorney Howard Calleja at isa po siya sa mga gumagalaw at susuporta at sasama rin sa Trillion Peso March bukas. Ang kanyang binabanggit po sa amin, wala ko silang panawagan na pababain ito, pababain si ganyan. Wala hindi ho magiging focus na kanilang pagkilos bukas yon. Sa inyo ho ba, sir? Ano ho yung magiging focus para humalinaw sa ating mga kababayan? Yung inyong adikain. Ayun po, so tama po si Attorney Howie po, no? So, bagamat nirespeto po namin yung panawagan na mag-resign, wala pa naman po dyan yung coalition po namin, no? So, yung panawagan po, una, ilantad, so yung full transparency, so lahat ng mga batas na kailangan po natin para makamit po niyan, kagaya ng Freedom of Information Act, kagaya ng batas na magtatatag ng totoong Independent Commission on Infrastructure na independente mula sa impluensya ng Malacanang, yun yung ginigiit po natin. Pangalawa, ibalik yung forfeiture cases. Pangatlo, yung ikulong, yung paghain ng mga kaso laban sa lahat ng sangkot sa anomalya, lalo na yung mga matataas na opisyal. Pang-apat, igalang, wala po tayong sinusuportahan na panawagan na labag sa Constitution tulad ng military junta or revolutionary government. At panlima, ipanalo ang sambayanan laban sa dinastiya dahil nga po yung itong korupsyon ito po ay bunga ng talagang sabuatan ng iba't ibang mga dynasty at saka tuwing nag-aaway naman ng mga dynasties, talagang damay po tayong lahat sa crossfire. So
yun po yung panawagan po natin, end corruption and political dynasties. Dito sa mga nahuli nitong mga nakaraan, ang daming nagsasabi, yung feedback ng taong bayan ay puro mga gurami ito, mga maliliit na isda, walang nakukuhang, walang nasisilo na mga malalaking isda. Ano po masasabi nyo dito? Mga balyena. Well, sang-ayon po tayo dyan. Dilis nga po ata yung sinasabi ng mga tao, no? Pero again, kulang na kulang pa kung ito na yun, pero inantabayanan po natin yung December 15 na deadline na binigay ng Ombudsman para sa ibang mga kaso na ihahain. Ang gusto po nating makita ay sana, again, yung mga pinuno ng mga ahensya, mga liderato ng Kongreso at Senado ay makakasuhan din po dahil malinaw po na hindi mangyayari yung issue na ito kung hindi po sila sangkot. Okay, so ang grupo ninyo, Sir Kiko, ay sa People Power Monument, tama ho ba? Hindi ho kayo sasali doon sa Luneta kasi ang tinatanong ho ba't kayo hindi lang mag-isa? Bakit ho iwahiwalay pa? Oo, bakit po? Well, again po, yung sa Luneta naman po ay nakakausap naman po natin at nirespeto naman po natin yung advocacy din nila dahil yung dalawang rally po, People Power Monument man yan o Luneta, malinaw naman po na wala po tayong pinaprop up na politiko na sangkot dito sa issue ng korupsyon. Wala po tayong pinapasalita sa aming entablado na may kinalaman sa issue na ito. Pero siguro po in terms of yung prinsipyo, medyo magkapareho po. Pero in terms po siguro ng panawagan, may konting pagkakaiba. Again, yung sa grupo po namin, wala pa po tayo sa panawagan na resign all. At saka, medyo nababahala din kami sa ilang panawagan tungkol sa yung mga Revolutionary Government Transition Council na medyo may iba po sa Luneta na yun po ata yung kinikilingan. Okay, nung nakaraang September 21 rallies, alam po natin na ibang grupo yon, bagamat ibang grupo yun sa inyo, pero nagkaroon ng gulo. Ano po panawagan nyo dun sa mga sasali ano ba yung sa binabanggit rally? mo? Yung nagpunta sa Mindiola? Nagpunta sa Mindiola. Yung nilusob yung trangkahan ng Mindiola ho? Oo. Well, po. So, again, yung prinsipyo po ng Trillion Peso March ay naniniwala po tayo sa active nonviolence at ang lahat ng ginagawa po natin ay dapat alang-alang sa ating 1987 Constitution. Mahalagang bagay din po sa amin na isa sa mga lead organizers at movers po natin dito ay yung iba't ibang mga religious groups, kasama dito yung Catholic Church, yung evangelical groups, saka iba pang mga religious organizations. And very consistent naman po sila na mapayapang pagkilos tungo sa pagbabago yung kanilang tinutulak. So, para sa mga dadalo ho, again, peaceful protest yung ginagawa po, yung nais po natin gawin. Kung siguro po sa mga magdadala ng bags, una sa lahat, in-invite po namin na sana transparent bags po ang dadalhin po natin para madaling matingnan ng ating mga marshals, ng ating mga security kung ano yung nilalaman ng mga bags po natin at therefore, ma-prevent po natin yung papasok ng mga dangerous na items. And then, siguro po sana po'y magiging mapayapa po tayo dyan. Meron po tayong marshals talaga na pumapalibot at kung sakaling meron mang magsisimula ng ganong aksyon, kayo po'y lalapitan na ating mga marshals at kung hindi pa po kayo bibigay dyan, malapit po yung coordination po natin sa ating QCPD to make sure na tumulong sa pag-secure ng premises and kung sakaling kinakailangan ng tulong yung marshals natin ay pwede rin pong ipaabot yung mga taong nanggugulo sa PNP para to secure the premises po. Ilan ho ang expected ninyo sa inyo? Ilan po? Ang expected mo dadalo ho? So again po, yung expectation po natin halos pareho ng September 21. Kung PNP tatanungin, nasa 80,000 ito. Kung kami naman po ang tatanungin, nasa 120,000. So yun po yung range na ina-expect po natin. Okay, maraming salamat po sa inyo, Ginoong Aquino D, sa pagpapaunlak sa aming panayam. Good luck ho and have a blessed weekend, sir. Maraming salamat po. Happy weekend din po sa atin at kita-kita din po sa People Power Monument para sa Part 2 ng Trillion Peso March. Ating po nakapanayam, Ginoong Kiko Aquino D, siya po ang tagapagsalita ng Trillion Peso March Movement. Hilingan, walang pinopro.